So, it's been a while since our last backtesting, no? Pero bakit ba? Kasi ang daming tatanong, may free journal template po ba? Ayan, sobrang dami. um, meron, biling tayo sa baba. Ito nga yung problem, di ba? Ang daming nanonood, eh. Pero konti lang yung gumagawa. Konti lang nag-a-apply, konti lang nag-execute. So, today, we go back to basics. The backtesting. Excited ka na ba? Let's G! So, bago tayo mag-start, gusto ko like clear, yung backtesting, hindi siya optional lang. Hindi siya ganun. Hindi siya extra lang. Hindi siya pag may time. Hindi siya pag trip mo lang. Hindi. So, if hindi ka nagba-backtest, basically, para si Coach Eric lang, nagla-live ka ng walang practice. Para kang nag-NBA ng hindi ka pa nagtatry mag-shoot ng bola. Diba? Sup, Lebron? So, ready na. Tara. So, pili lang kayo ng tanggalin lang natin to. Ating mga ibang indicators. Pili lang tayo ng currency pair. Pili ka. So, syempre, check ko nga lang yung journal natin. Punta na ako sa journal. Ito na, nakita na natin ang ating trading journal. Again, kung gusto mo ng copy nito, link lang sa baba. Okay, so nakailan na ba tayong backtesting? Marami-rami na rin, no? Try na natin GBP, Euro, USD, JPY, GBP ulit, sige, Euro, USD ulit. May iba naman ulit, Euro, USD. So, lagay lang natin Euro, USD. Okay. Ayan. So, ano ba to? Parang wala ata akong nilagay pa dito. Okay. So, walang trade to. So, 48 pa lang. So, inaayos ko lang. Wait lang. Ayan. Ay, lagyan sa baba. Ayan. Okay. So far, yung 5K natin, after 47 trades, yan, naging 6,7, 6,520. Okay. So, pwede na rin. 1% risk lang yan. 1% risk lang yan. So, isipin mo kung 2% yan or 3% or 5%. Pero syempre, hindi tayo pwede mag 5% risk. Kailangan sobrang A++ setup talaga yon based sa fundamentals or sa what. So, hindi muna pwede yun. So, 1% lang muna, lalo na nagpa-practice ka pa lang. Okay? So, Euro USD tayo. Gusto natin Euro USD. So, 1 hour time frame. Okay kayo? Diba? Para hindi masyadong matagal, hindi masyadong mabilis. 1 hour time frame tayo. So, usually naman, ang time frame ko, sa mga nagtatanong, time frame ko is H4, favorite ko. And then, tumitingin ako sa H1 and daily time frame. Okay, so saan gusto? Dito tayo sa, ano ba maganda? Ayan, April, pwede na to. Okay, so explain lang ulit natin yung mate formula. Replay tayo. Okay, so mate formula, ano? Siyempre, meron tayong EMA dyan. Meron tayong, yun yung market direction. So, pag nasa taas, buy. Pag nasa baba, yung price, sell. Okay? So, ito, nasa taas yung price, so buy. Lagay tayo ng mga area of alignment. So, ano ba yung mga area of alignments natin? Ayan, pwede. Nasa area of alignment to. Pwede tayo mag-trade dito. Buti na, hindi tayo nag-trade kasi bumaba siya. So, saan yung next natin na area of alignment? Hanap tayo. Somewhere dito. Ayan. Okay, so sa mga tatanong, paano ba to? Paano may mate formula yan? Meron tayong video dyan. So, dito hindi ko na-explain masyado yung mate formula ng dive deep. Ano lang muna tayo. Backtesting. Okay, para mabilis. Okay, so next tayo. And umangat na nga siya. Diba? Tingnan natin bumaba. Ayan, okay ka na ba dyan? Hindi pwede. Sana mas maganda kung medyo nandito sa ating zone. Okay, medyo pumasok naman siya pero okay ka na ba dyan? Hindi muna. Sige, bahala na. Kaya naman, maiwan na tayo dito. Ayun na nga, naiwan na nga tayo. Baka pa. Ayan, okay. Ano pa tayong candlestick confirmation? Ayun. So, dyan tayo papasok. Okay. Kaya muna pati pato, pati joke lang, pati bahay at lupa. Okay. Sige, 1:1 risk to reward lang muna tayo. Okay, ayan. Tingnan yan, pati pato, talo. Okay, ayun, natalo nga tayo. Okay, so that's, kundi delete. Yan ang ating first loss. So, ang gagawin mo lang, lagay lang natin dito, negative 100. Yan, talo ang ating first trade. So, usually, ang gagawin natin dyan is array natin, tapos screenshot natin, and then, ayun. So far, talo tayo. So, hanap tayo ng isa pang trade. Ayan. So, ito, pwede tayo actually, pwede tayo mag-buy sana dyan. No? Hindi lang nagpakita ng candlestick confirmation. So, wag muna. Okay, buti na lang. Hindi tayo nag-buy.
Okay. So, ngayon titignan nyo, yung EMA natin nasa baba na. Sorry, yung price natin nasa baba na ng EMA. So, hindi na muna tayo pwede mag-buy dyan. So, nasa sell na tayo, di ba? Ayan, katulad niyan, sell. Okay, medyo na-late lang ako. So, ang maganda sanang pasok ay dito. Ayan, no? Sa may bearish engulfing. Diba? Tapos, lagay natin dito. Ayan, dun sa taas ng ating EMA. Pero since hindi, sige, na-late tayo. Ayan, lagay lang natin ganyan. Okay? Tapos, ano ulit? 1:1 risk to reward ratio. Okay? So, sa mga nagtatanong, Coach, ganyan ka ba talaga mag-trade? Hindi po. Marami pa akong titignan na iba. Ito po ay para mag-practice ka, lalo na sa mga bago. Okay? Para alam mo yung titignan mo. Oh, so nag-TP pa nga, di ba? Buti na lang, nag-TP muna bago tayo na SL. So, Coach, di ba SL yan? Kung titignan mo, yung mga dots na yan, yung nagsasabing tinamaan niya, yung TP mo. Okay, buti na, chumamba pa tayo, di ba? 100. Okay. So, hanap tayo ulit. So, ngayon, ito yung mga hindi ko pa masyadong, ba't ko binura? Ito yung mga hindi ko pa masyadong na-encourage mag-trade kasi, tingnan mo, nagsa-sideways siya dito sa EMA. So, hintayin muna natin siya na, ayan, malagpasan muna niya either ito or itong ditong nasa baba. Okay? Ayan, katulad yan, di ba? Nagsa-sideways, so hindi tayo pwede mag-trade dyan. So, ayan, nalagpasan na niya to, yung area na yan. So, hintayin natin na magkaroon ng mga pullbacks. Okay, okay. Hanap tayo ng magandang resistance, ay support level. Okay. Dito tayo banda yan. Okay. Sige. Ayun. Sige. Tayo natin kung gagawa tayo ng candlestick confirmation. Ay, hindi. So, nasa range pa rin talaga siya. Okay? So, ranging. So, hintayin muna natin lumagpas somewhere dito. Yan. Adjust natin to. Yan. Hintayin natin lumagpas yung mga prices dyan bago tayo mag-trade ulit. Okay. Ayan. Sige. Hintayin natin. Huwag muna. Wala pang magandang candlestick. Ayan. Mukhang okay na naman yan, no? So, gagawin natin ay, ayan, pwede tayo mag-buy dito. Ayan, ayan, dito. Banda, baba nito. Tapos, okay. So, kung sobrang nagsisimula ka pa lang, Coach, saan mo ba nilalagay yung mga EMA mo? Saan mo nilalagay yung mga TP SL mo? Yung SL yung inuuna ko. So, for example, dito ko dapat lalagay yan. Ayan, dito. Hanap tayo ng maganda dito. Di ba meron dyan? Andyan yung wick na huli sa likod dyan. Pero para dalawa yung magiging, mo, parang defense mo or barriers mo yan. Sinama ko na rin yung EMA. Okay, so laging dalawa. Lalo na sa mga bago pa lang, hindi muna tayo naghanap ng mga sniper na mga entries. So, importante ay meron pang room to breathe ang ating mga candlesticks. Yan, so tinamaan ng ating TP. Okay, so meron tayong mang 100 sa 100. Okay. Alright. So, ito, yan. Okay din yan. Actually, okay na okay mag-trade dito. Nagkaroon ng, ayan, na-break to. Na-retest, na-break ulit. Ayan, tapos bumalik siya dito. Okay, so, pwede naman natin i-trade yan. So, again, guys, hindi to, hindi siya yung, sige, gawin ko to sa live. Nakita ko na si Coach Joe mag-backtest. Hindi. Ito ay para mag-practice ka. Okay, so kung paano mag-practice, ganun ka rin mag-practice. Then, from there, aralin natin kung ano yung pinaka nag-work talaga na strategy for you. Okay, so ayan. Sorry. Sige, lagyan natin dito. Okay. So, Coach, lagi ba isa lang tinitrade mo? Hindi. Marami akong tinitrade ng mga currency pairs. Actually, lahat ng currency pairs tinitrade ko. And hinahanap ko talaga yung pinaka A+ sa setup ko. Okay, so for example, may tatlo na magandang setup. Mamimili lang ako ng isa or dalawa na iti-trade yun. Okay? Ayan, so SL tayo. SL. Negative. Ayun. So, ganyan lang tayo magba-backtest, no? Tuloy-tuloy ko pa. Sige, check natin kung anong gagawin ng price.
ito. Ayan, bumaba pa siya. So, pag bumaba pa ulit yan, ayan, hindi naman siya bumaba ulit. Ayan natin. Ayan, so, hindi pa niya alam saan siya pupunta. No? Sana malagpasan mo na yan para mag-downtrend na tayo. Ayun, sige. Hanap tayo ng magandang entry dito. Okay, baba, baba. Ay, hindi na siya bumaba. Sana wag mo nalagpasan yung EMA na yan. Nilagpasan pa rin yan. Okay. So, yung mate formula, nag-work talaga siya kapag trending yung markets. So, usually yan, hindi lang tayo nag 1:1, more than 1:2, 1:3, ganyan. And design talaga siya for trending markets. Kaya, iniiwasan natin yung mga choppy markets na mga ganyan, no? Ang ganda naman dito is, parang hindi tayo basta-basta. Lalo na kapag bago ka pa lang, hindi mo pa nakikita masyado siguro kung ano ba, downtrend na ba or uptrend. Ayan. So, kaya sinusundan natin tong EMA na to. Okay. Ayan, katulad yan, di ba? Kala natin pa downtrend na kasi na-break to. Pero, tignan mo, nag-sideways pa ulit. Bumakit pa ulit. So, hintay muna natin ulit na ma-break ito. Bago tayo magsabi na uptrend na. And ma-break ulit ito. Para masabi na downtrend na. So, ito lang muna yung mga titingnan natin. Dalawa lang muna. Okay? Ayun na nga siya, di ba? Di ba magulo? Medyo magulo yung market na to. Ano ba to? May 2024. Ano kayang meron dito? Yan. Pero nag-uptrend na siya at naghahanap tayo ngayon ng entry dito sa level na yan. Okay. So, wala pa rin tayo makita. Umangat, bumaba. Sobrang kakaiba tong market na to. Okay. 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 Sige. Akad to. Akad ka. Ayan. Sige. Ayan. Isa pang candlestick. Maliliit. Anong oras to? Maaga pa to. Ayan. Sige, sige. Ayun. Sakto na yan. Okay na yan. Sige. Galingan mo ha. Umakat ka ha. Okay. Ayan. Sige. Ayun na nga. Bumaba pa. Aray ko po. Ayos ah. Ginagangster tayo ng market ngayon ah. So, kung titignan nyo guys, sige, punta ako sa higher time frame. Explain ko lang yung nangyayari ah. Kasi kakaiba to eh. Sobrang kakaiba siya. So, ayan. So, sa higher time frame, clear siya na yan, nagsa-sideways talaga siya. No? So, pag punta tayo sa lower time frame, ayan, ang titignan mo, sobrang sideways talaga. So, hindi siya talaga nagtitrend. Ang malupit, yan, kala natin nagtitrend, tapos hindi pala. Kala natin nagtitrend, tapos hindi pala. Tapos baba pala. So, wala siyang proper trend. Tingnan nga natin sa higher time frame pa dito. Ayan. Ayan, no? So, hindi talaga siya. So, mga hinahanap talaga natin ay yung mga ganyan, yung mga ganyan, ay yung mga ganyan. So, tignan mo dito. Gumawa siya ng malupit na rectangle. Kaya tayo ilang beses na stop out. Okay? So, tingnan pa natin ulit. Tingnan pa natin. Ito, na-fake out tayo dito, no? Tingnan pa natin ulit. Teka, naglagay naman ako negative. Okay. Okay. So, sa mga moments na yan, dyan tayo natututo. Remember, mas natututo tayo sa mga mali kasi sa mga tama natin. Okay. Karoon pa ng malupit na ano. Na-gap. Ayan, so sana mag-downtrend na talaga siya, no? At naghahanap na tayo ng mga malulupit na bakit lang ako ng time frame para mas makita ko sa charts. Ayan, ito. Okay. Ayan, so okay na tayo. Okay. Sige. So, downtrend tayo. Ayan. Ay, biglang uptrend, 'di ba? So sobrang gulo ng market na 'to as in
Kakaiba siya. Sobrang kakaiba 'tong market na 'to. Pagka downtrend, bigla nag-uptrend. Okay, so tingnan natin. Okay, so nag-down ulit. Okay, hintayin natin umangat. Hindi na siya umangat. Dumire-diretso na siyang bumaba. Ayan. Maaga pa 'to. Ayan, okay. So, sana magkaroon tayo magandang red. Ayan, sige. Okay na 'to. Sobra na tayo. Sell tayo. Okay, so maganda dito, no? Pero okay na rin yan. Na-late tayo ng onte. Ayan, lagyan natin dyan. So, hopefully, hindi tayo gangsterin ng market. Ayun na nga na, gangster ulit tayo. So, negative tayo. Negative. So, down tayo ng negative 200. Sige, kaya natin yan. Ano lang yan. So, may mga moments talaga na ganito na mas marami talaga yung talo. Kahit na base sa data mo, mas marami yung panalo. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari pa dito. Okay. Sige. Yan. Okay, sige. Tayo. Tayo natin magka-red Ayun. Sige. Push natin to. Ayan. Sige, dyan tayo banda. Ayan. Ayan na. Lalayo na ng mga ano natin para may room to breathe na. Okay. Ayun. Makaisa na tayo. Sige, babawiin natin yan. So, pag babawi tayo sa mga tamang setups lang at lagi dapat maghintay tayo ng malupit. Okay, hindi pwedeng bawi. Pero gusto mo bawi agad, hindi. Kailangan maghanap tayo ng malupit na mga setups na. Sige. So, usually, kunyari yung mga ganyan, natatalo ka na, babawasan na yung confidence mo. Sabihin mo, gumagana ba yung mate formula? Mali yata itong ginagawa ko. Diba? Pero, pag ginawa mo yung homework mo, which is yung nagka-data ka, meron kang backtesting, kumapit ka lang doon sa data na yan. Alright? So, sabihin ko lang talaga na may problema na sa strategy mo kapag after 30 trades, kunyari yung nasa data mo is 65% win rate, tapos after 30 days, naging 40 na lang. Ayun. Yan, may problema na. May kailangan ng ayusin. Okay? Sige. Ano pa tayo dito? Okay? Check natin kung ano pa mangyayari. Hopefully, mag-downtrend ka na, no? At hindi mo na kami paasahin. Okay. Akat ka muna. Akat ka. Yan, sige. Isa pa. Kandila. Ayan, sige. Push natin to. Okay? Check natin. Ayan. And until dito. Okay. Oras to. Ayan, sige. Okay, ayun. Isa pang panalo. So, break even na tayo. Congrats. So, ito yung mga time na confident ka na. Baka gusto mo na magtaas ng risk. Wag muna. Okay, chill ka lang. Except na lang, sobrang dami mo ng experience, sobrang dami mo ng data, tapos sobrang A+ talaga yung mga setups. At alam mo kung paano magbasa talaga ng A+ na setups, hindi yung feeling mo lang A+. So, yun. So, dire-diretso pa rin tayo. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Ayan, bumaba na siya ng bumaba. Natin. Ayan. Downtrend pa rin naman siya. Okay. Ayan. Ito. Gusto mo yan? Yan. Pwede yan. Sige. Sell na rin natin to. Ayan. Nalit lang ako ng isang candle. Nalit tayo ng isang candle. Tapos, yun nga lang. Try natin hanggang dito lang. Masyadong malayo ang yun nga lang. Walang room to breathe, no? Sige. Pababa na naman to. Push natin yan. Okay. Sige. Ayan. Sige. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Okay. Umangat. Ala. So, di ko alam kung tinamaan yung SL, no? Check natin. Di pa naman. Ayun, tinamaan na. Okay. So, negative 100 tayo. Okay. So, yan pala yung malamang weekend to, no? Ayan, Saturday, tapos naging Monday. So, yun yung mga may mga nagsasabi na do not leave your trades during the weekend. So, kailan ko ma-encourage yung do not leave your trades open during the weekend is kapag sobrang volatile na mga nangyari. Like, for example, ngayon may war.
'Di ba, hindi natin alam kung ano yung tweet ni Trump or ano yung sabihin ni Trump, anong mangyayari this weekend, ayan. So, kailangan mong alisin 'yan. Okay, pero, kailan mo naman hindi kailangan alisin kapag sobrang, nasa daily ka. For example, nasa daily ka, nasa 4 hours, na hindi naman basta-basta tatamaan yung ano mo, yung, SL mo. Ayan, so hindi mo naman kailangan bitawan 'yan 'pag mga nasa higher time frame ka. Okay. So usually ganyan din yung mga prop firm, 'di ba? 'Pag day trading, hindi mo puwedeng iiwan trades mo. 'Pag swing naman, 'yan puwede naman. Okay. So ayan. So naglagay naman ako negative, naglagay na tayo. So 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Sige. Check natin nakailang minutes na ba ako. 24 minutes. Sige. Last na 'to. So hopefully itong last na 'to ay panalo. Okay. Yan, nag-uptrend na siya. Kung titingnan mo, ayan, diyan nagkakagulo yung mate formula. So, from downtrend, ayan, di ba, nag-downtrend tayo, di ba? So, dapat panalo tayo dito, no, na stop out lang pala tayo dito, no? So, dapat sunod-sunod yung mga panalo natin. Pero, ayan, nagpalit ng trend, ayan, diyan tayo biglang matatalo. Okay? Ayan, so, hopefully, ayan, baba ka. Umangat siya. Tingnan natin dito. Sige, pwede. Magandang break and retest naman siya. Okay? Sige. Dito. Ito, lagay natin dito. Ayan. Okay. Okay, okay, okay. Ayun. So, panalo naman tayo. So, congratulations. So, ang challenge lang natin dito sa ating session ngayon ay break-even lang tayo. So, 5 panalo at 5 talo. So, okay pa din. So, very important ay nagsurvive ka sa market and nagsurvive yung capital mo, no? And darating naman yung time kapag nagte-trending siya, magsusunod-sunod yung panalo mo. Unlike dito sa nangyari sa atin, sunod-sunod ang mga talo natin. Okay? So, yung mga usual na nangyayari kapag nagba-backtest yan, nandadaya, di ba? Titingnan yung future, hindi consistent. Minsan may system, minsan hula. Walang journal, walang tracking, mamadali, gusto agad results. And because of that, wala talagang natututunan. Okay. So, alam ko, medyo boring talaga yung backtesting, matagal, and wala pang pera, oo. Pero, dun ka talaga nagkaka-reps, dun ka nag-improve. Again, hindi sa panonood, hindi sa bagong strategy, sa repetition. Mas alam mo na yung titignan mo, and mas experience ka na dahil nag-reps ka. So, very important to kasi ito yung pinaka-bridge mo from knowledge to execution. Yan. So, kapag nagba-backtest ka, mababawasan yung mga overthinking mo, yung mga revenge trading mo. Kasi usually kapag natatalo tayo dyan, nagkakaroon ng emotions. Pag may data ka, and yung strategy mo backed up by data, mas may confidence ka dito. So, if gusto mo mag-start or gusto mo maging mas consistent pa, start ka with backtesting. If wala ka pang journal, meron tayong free journal template sa baba. Ayan, link sa baba. Diyan ka magsimula. And this time, huwag ka lang manood. Mag-execute na tayo. Kita-kits.